Hi mga mi! Samahan niyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Bandang alas 9 ng umaga pagkatapos kumain ng mga bata, eto yung nasikaso ko naman itong mga labahin namin. Tapos na kami sa one day staycation kaya eto at balik bahay serye na naman tayo. Puno na naman nga itong laundry basket namin kaya kailangan ko na talagang maglaba. Ako na sa pag-asikaso itong mga labahin namin para kapag ka nakasalang na iyan, meron na rin ako mga iba pang mga gawaing bahay na magagawa. Eto tinugasan ko na rin itong mga platong pinagkainan namin kaninang umaga. Tapos punas na rin ako dito sa lababo namin para wala nang kalat at malinis na siya tignan. Ang mga bata naman nasa likod ng bahay kasama ng tito, tita at papa nila dahil kukuha nga daw sila ng buko at maglalamaw nga daw kami. Ako naman, hindi na muna ako pumunta doon at ginrab ko na muna yung chance na makapaglinis dito sa bahay habang hindi pa naghahanap sa akin yung mga bata. Linis na ako dito sa kwarto namin tapos pinalitan ko na rin yung bedsheet namin. Planong ganito na yung setup ng kwarto namin ng higaan. Gusto ko nang palaging nakatambay dito pati nga din yung mga bata. Express ko na kasi talaga sa pakiramdam tapos medyo malaki na rin yung space kaya kasyang-kasya na talaga kami lahat dyan. So yun, pagkatapos ko dyan, dito naman ako sa sala namin maglilinis. Uwi na nga rin pala yung kambal sa mga oras na yan. Pero ayun, nasa CR sila at pinapaliguan ng papa nila. Kaya mabilis ang kilos na rin talaga para mamaya-maya masikaso ko naman yung mga bata. Yun, maya-maya nga din tapos nang mapaliguan si Baby Ayun. Si Mega naman, nag-volunteer na siya na yung maghugas ng lagayan ng buko. Gawa nga ng bibihisan ko pa si Baby Ayun. Ano naman problema dito kay Ate Mega dahil napakadali lang din talaga pakiusapan ng batang. Ayun, fast forward tayo. Eto nga pala yung tinatawag namin na lamaw dito sa Cebu. Buko yan na nilalagyan ng skyflakes tapos condensed milk. Yan din talaga kasi yung nakasanayan namin mga mi at mas masarap din kasi talaga kapag ka may biskuit. May dami nga iyang nagawa nila mga mi. Gawa nga na libre naman yung buko dito dahil tanim naman ni Papa. Uy, nagki-crave na yan. Ang mga mi at inom tayo ng napakalamig at napakasarap na buko. Pagiling ka talaga sa sobrang refreshing ng inumin na to. Lalong masarap din yung pag-inom lalo na kapag kaganyan na marami kayo. At din dito sa kapatid ko na kapag sinabi kong maglamaw kami agad-agad na umaakyat na yan. Namang tuwang-tuwa din ng mga bata dahil napakatakaw din talaga nila yan. Pagkatapos naman namin dyan, maya-maya eto at nagsampay naman ako din itong mga damit namin. Napakalaking tulong talaga ng automatic washing machine kasi hindi na uubos yung oras mo sa isang buong araw dahil lang sa paglalaba. Natuwa nga din kasi isang buwan na lang fully paid na namin yun. Kadali lang ng panahon, parang kailan lang nung inutang namin tong washing machine namin. Talaga tong Awum sa napaka the best na investment dito sa bahay na appliances. Pindot-pindot ka na lang dyan, tanging gagawin mo na lang is pagsasampay. Anyway, maiba tayo. Finally, dumating na nga din itong pinaka-hinihintay kong parcel para sa mga bata. Kila Ate Megan at Kuya Zaiden to dahil yung kambal na bilhan na naman namin sila. Mga sapatos nga pala ito para kila ate at kuya. Nauna ko pa talaga yung bilhin kaysa dun sa kambal na sapatos nila nung binili namin. Kaso lang dahil online yan, syempre matagal siyang dumating. Mga original brand nga pala yan mga mi, pero ukay-ukay yan. Pero ang quality nito talagang goods na goods pa at parang mga bago pa nga din. Una din kasi talaga itong mga shoes nila gawa nung naka-order ako nung kay Kuya Zaiden ako. Si Kuya Zaiden na lang talaga yung nagsawa. Yung sapatos kahit lumang-luma na yung itsura, hindi pa din talaga natutukla. Kanyo naman na napakagaganda pa talaga niyan. Anyway, Sunday na nga din pala sa araw na yan at ayan magsisimba kami. Pero eto talaga yung pinaka-struggle ko kapag ka magsisimba kami kasi yung kambal juice ko ang ingay. Tapos palakad-lakad pa kung saan-saan tapos ayaw pa naman magpapigil. 245 pesos mo, pwede ka nang magnegosyo gamit itong Siksik DIY dishwashing liquid. Sobrang trending talaga ng DIY dishwashing liquid na to dahil nga sa napakamurang halaga lang, pwede ka nang magnegosyo. Kaya kung gusto mong makatipid sa pagbili palagi ng dishwashing liquid, abay gumawa ka na lang ng para sa inyo. Pakadali lang nito gawin, hindi ka aabuti ng kalahating oras. Hahanda ka lang ng 14 liters of water at eto na yata ang pinakamadaling gawin na DIY dishwashing liquid ng Siksik. Premix na kasi siya, kaya ibubuhos mo na lang yan sa 14 liters na tubig. So eto nga pala yung itsura niya kapag ka nailagay mo na sa tubig. Siyempre, para maging dishwashing liquid na yan, kailangan natin yung halu-haluin hanggang sa matunaw na lahat ng yan. No worries, mami, kasi sa loob lang ng 10 minuto, tunaw na agad yung mixture at magiging ganito na yung consistency niya. Pwede mo na yan i-transfer sa mga bottles ninyo at okay lang yan kahit nabula pa siya dahil mawawala din naman yan ng kusa. Imagine mo, mami, 245 pesos lang, ganyan nakadami yung magagawa mong dishwashing liquid, kaya naman sobrang nakakatipid talaga tayo dito. Perfect na perfect din talaga to para sa mga gustong magnegosyo na maliit lang muna yung puhunan.